kag kahulugan ang tanan nga ginaubra nimo. Maski pa may kabudlayan, maski pa hindi masarangan, kung klaro sa imo nga ginahimo mo ini, mapursige ka para malapot mo ang ginahandog mo kag ginatuyog mo. Nga ay nagakalipatan naton kung kaisa ang kabuluhan sa ginaubra naton. Ang simple nga sabat, kay nalipatan naton ang rason sa pagsunod naton. Nalipatan naton ang rason sa pagtuo naton, sa ginaubra naton, at sa ginapadalungan naton. We forget that everything that happened to us is a participation to the mystery of Christ. Tanan na nagakatabo sa kabuhi naton, paghiambit natin ina sa misteryo ng Diyos na ginasunod natin. Buod siningon, we do not simply participate in the joy and the resurrection of Christ, but we are invited to enter into the entirety of His mystery, His suffering, His passion, His cross, His death, and only then, His glory. Amo ini ang kamatuoran nga maski may kabudlayan, dapat naton matun-an nga batunon. Kay ini nagatudlo sa aton nga ang tanan nga nagakatabo sa aton, everything that we have experienced and everything that we will yet face can become part of our own story of redemption. Often, we prefer a faith that is light, a faith that is consoling, a faith that is triumphant. We are drawn to the glory and to the victory, yet the path of Christ does not bypass suffering. The path of Christ passes through suffering. Kadamo manini ang aton istorya, the Christian life is not merely about sharing in the triumph of the Lord, but about participating in the very way by which that triumph was won. This includes the experiences we fear and try to avoid. Madamo sa mga eksperyensya nga ginakahadlukan naton, kaginalikawan naton, pareho sa ating sang masakit, sang balatian, sang pag-antos. We are afraid to be betrayed from the one we once called friend. We are afraid that being chosen, which makes us question our worth, being denied by the one we trust, being left out, being mocked, spat upon and hurt. Amo ini ang mga eksperyensya nga ginakahadlukan naton nga matabok sa aton. Hadlok kita pag masakit, hadlok kita sa balatian, hadlok kita lugiban, hadlok kita libakon, hadlok kita nga sakiton. Pero ining mga eksperyensya nga ginakahadlukan naton, amo mismo ang mga eksperyensya nga ginsudlan kag ginagyan sang Ginoo naton to assure us na kung mag-abot sa aton ang ini nga mga eksperyensya, wala kita nag-isahan. He ensured that no human experience of pain would ever be foreign to Him, that there is no suffering we endure that our Lord has not first known. Tanan nga eksperyensya naton, tanan nga nagakatabo sa aton, bahid ina sang pagpurga sa aton, kag sang paghiambit naton sa misteryo sa kasakit sang Dios na ginasunod naton. And because of this, our own experiences of suffering are no longer empty or meaningless. When lived in union with the Lord, our suffering become a participation in His passion, in His cross, and ultimately in His redemption.
Our personal experience of sickness and pain are no longer just a suffering, but a place where we are purified. Our sickness and pain are no longer just suffering, but a place where we can encounter the Lord, where we can learn to rely on Him and feel His love more deeply and generously, and eventually where we are gradually conformed to Him. Kay kung grabe na ang pag-antos, kung grabe na ang sakit, sino lang hindi ang aton makaptan ng mapanguyatan, wala isang iban, kundi ang Ginoo naton nga naka-eksperyensya sa abuman, na sakit, kag kapundayan. We have this God who experienced the pain and suffering that we are afraid the most, assuring us that when we experience the same, we are never alone. So let us participate in the sacred season actively, fully, and consciously, not only in the celebration of the liturgy, but by living the very mystery that we celebrate. Nga ang misteryo nga aton ginasaulog karon mangin kabahi sang kabuhi nga ipangabuhi nimo sa adlaw-adlaw nga tanan. Nga masiling ang mga tawo nga makaengkwentro sa imo nga ining tupad balay ko, Kristiyano. Nga ining asawa ko, Kristiyano, ining bana ko, Kristiyano, kay ginapangabuhi niya ang kung anuman nga ginatudlo ni Kristo, ginapangabuhi niya ang anuman nga ginatuuhan niya, ag ang mga pagpili niya na santo sa kung paano magpili kag magdesisyon si Kristo. Let us not only spectate, but the greater invitation for us is to participate. Amen. Please all stand. Let us profess our faith. Nagatuo ako sa Diyos, Amay na makatagapong sa tanan. Magbubuhat sa langit sa buhay. Nagatuo ako sa Kristo, yan ang akong matang nito. Nagipanang ako sa lalang sa Espiritu Santo. Ningbunan sa tawang biyerde. Ninsagkat sa sugod iwan siya sa lato. Nilasa sa krus sa matay kay lubog. Nanaw sa maminanay. Sikat ko kato at mga siyang naging sa maminanay. Pumayo sa mga langit ng ikot sa kosang Diyos na may makagtawang sa tanan. Di ka nito ko nakalipa siya kuwan sa pagpupong sa mabuhin sa maminanay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo. Sa Santa Iglesia Katolika, sa Pindoka sa mga santos, sa kapitoran sa mga sanay, sa pagkabanang sa malawas, at sa pagkabuhi mula sa katapusan. Amen. Mga utol sa pranginasuglan natin ng Semana Santa nga nagadumdum sa madinalagmon nga pagsulod sa atong Ginoo sa Jerusalem. Kag sa iya makaluluwas nga pag-antos. Dalawin natin ang ating mga pangamuyo sa anubangan sa Diyos na ating amay. Magsiling kita. Kaluuyi ang imo katawhan, Ginoo. Kaluuyi ang imo katawhan, Ginoo. Ako lang simbahan na magpahayag kay Kristo bilang Ginoo kag Hari kag maisog na magsaksi sa iya pasyon kag pagkabanaw sa bukol sa kalibutan, mga muyo kita. Kaluuyi ang imo katawhan, Ginoo. Ako lang mga yara sa otoridad makasunod sa halimbawa sa pagkamatay ng puso kay Kristo, magpangabulay para sa katulungan, magidayan kag dignidad sa tanan, mga muyo kita. Kaluuyi ang imo katawhan, Ginoo. Ako lang talaga rin sa pagpuntat ng mga krus, ang mga masakitun, ang mga ibon, ang mga ginaingabot, kalalagay sa hanon, makakita si puso kay Kristo maling antos, kanapatay para sa aton, mga muyo kita. Kaluuyi ang imo katawhan, Ginoo. Ako na mga bulunyagan sa palamuto ng Paskwa, mapapagod sa luma sa Diyos sa sining balaan na simana, mga muyo kita. Kaluuyi ang imo katawhan, Ginoo.
Ako na lang din kung mga minatay na kabit sa kadalagan sa pagkabanaw ni Kristo, mga muyo kita. Kaluhin mo ang katawan ko. Mahigugmaon nga amay, ipadala mo ang imo anak, nga mag-antos kag mabatay para sa amon. Pamati ang mga pangamuyo nga ang minahalad karon nga adlaw. Paghihatag ini sulod sa imo kabubuton. Pagi kay Kristo nga aton Ginoo. Amen.